Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aking channel. So for today's video, we are going to review the Gigabyte B450MK, one of the durable and budget motherboards in the market na siguradong magugustuhan nyo kung medyo tight ang inyong budget. Simulan natin sa unboxing. So kung makikita nyo, balot na balot yung ating item. So talagang sinigurado ni seller na maayos yung item na pinadala niya sa atin. Dito rin mapapansin nyo, dalawa na yung bubble wrap. So talagang secured na secured yung ating package. By the way guys, ang original price niya kay Shopee is 3,795 sa specific seller na nabilhan ko. But including the voucher, nabili ko lang siya sa around 3,044. So kung nagustuhan nyo ang motherboard na ito, maglalagay ako ng link sa description. So dito mapapansin natin meron pa siyang isang karton, no? So talagang ganda yung pagkaka-package sa kanya. So dito 3 years warranty, yung kanyang logo, Ryzen 5000 desktop ready, B450 chipset. Sa likod, mga specifications lang. So wala namang something special. Yan. So tingnan naman natin yung loob. So yan. Makikita natin dito yung kanyang resibo. So, importante para sa ating warranty. Ayan. And then, dito, makikita natin, ano ba to? Ayan, yung kanyang SATA cable and then yung kanyang I/O shield. Tapos, eto na yung ating pinaka motherboard. So, nakabalot lang siya sa plastic. Tanggalin natin. Check natin. For sure wala namang damage ito since wala namang indication na tupi yung ating box. So ito. Yan. Maganda yung ating motherboard. Yan. Okay. Check naman natin yung mga basic specs ng ating motherboard. So this is an AM4 socket, Ryzen 5000 series, 4000 series, 3rd gen, 2nd gen, 1st gen, and even the Athlon processor. And then dito naman sa kanyang I/O internal connectors, meron tayong 24 pin, 8 pin, isang CPU fan header, isang system fan header, isang M.2 socket 3.0, 4 na SATA port connector, isang front panel audio, isang USB 3.2 Gen 1, dalawang USB 2.0, at isang speaker header. Dito naman tayo sa kanyang back panel. So meron pa rin tayong walang kamatayan na PS2 port or yung 6-pin mini DIN for keyboard and mouse. Meron din tayong VGA port, HDMI, 4 na USB 3.2 Gen 1, dalawang USB 2.0, isang RJ45 at 3 audio jacks para sa ating mga headset. Sa pag-update naman ng ating BIOS, make sure na meron tayong at least 8 GB na flash drive. So i-type lang natin sa Google Chrome yung model which is the Gigabyte B450MK. And then doon sa pinaka-website nila, click lang natin yung result. And then dito, make sure na piliin natin yung tamang revision. So, on our case, it's revision 2.0. Makikita natin yan sa box, kundi naman kaya sa pinaka-motherboard natin. Then, dito naman tayo sa support. Click natin yung support dito sa may bandang gilid. And then, scroll down tayo. Hanapin natin yung BIOS. Once i-click natin yung BIOS, scroll up lang tayo. So, yung current BIOS version ng aking motherboard is FA, which is yung pinaka-unang BIOS version. So, we need to update it into the updated BIOS version, which is the FDD. So, download lang natin siya. Don't worry, maliit lang yung size niya. So, this is the time na ikakopy natin ito doon sa flash drive natin. Punta naman tayo sa ating motherboard.
So, once i-turn on nyo yung ating motherboard, make sure lang to press the delete button multiple times para mapunta tayo sa ating BIOS. So, dito, punta tayo sa easy mode. Kung makikita nyo, yung ating BIOS version is FDD. By the way guys, na-update ko na pala yung ating BIOS version. So, dito nyo makikita na FA siya since yun yung initial na BIOS version niya. So, ayan, nasaksak na natin yung ating flash drive. Balik tayo dito sa QFlash. So, automatic detect ni BIOS na na-download natin or nandoon sa flash drive yung latest BIOS version. So, click lang natin yung update BIOS version. So, dito sa right side, automatic may kita niya yan. Follow nyo lang yung prompt. Click nyo lang yung dalawang arrow icon na pula sa gilid. Follow nyo lang yung prompt and then magre-restart si motherboard and then automatic lalabas na yung bagong BIOS version natin which is the FDD.